Sabi ni tatay, hindi niya tayo iiwan. Nangako siya. Obi! Serena, Monica, ingatan yung huwag mapatakan ng luha ang kabaong ng tatay niyo. Bakit po? Kasi may kasabihan, bawat patak ng luha na papatak sa kabaong ay magiging pabigat sa kaluluwa ng tatay niyo. Gusto niyo bang mahirapan ang kaluluwa ng tatay niyo? Grabe ang nangyari kay Romeo, no? Bakit? Ano na kaya ang balita doon sa nakabaril sa kanya? Hinuli na raw ng pulis. Kaya lang, nasira na ang tuktok. Kaya ayun, samintalang bagsak niya. Kasalanan ito ni Perla. Sumama na lang basta sa lalaki. Una daw kasi niyang nobyo yung Crisanto. Mahal na mahal daw niya yun eh. Kaso, pumunta ng Amerika. Kaya napangasawa niya itong si Romeo. Tapos biglang bumalik. Hindi napigilan. Kaya iniwan ng kanya-kanyang asawa at pumunta ng Amerika. Ang bilis naman nila na ayos ang papilis nila. Oo. Ay naku, noong pa yung pinaplano nila. Pero Diyos ko, hindi man lang nila naisip ang kanilang mga anak. Paano na mga bata? Natitira lang yun. Kamag-anak yung Elsa. Asawa ng kapatid ni Romeo. Inamatay na rin. Susme, mapapaputi ba yung mga bata kay Elsa? Elsa! Uno. Oh, eto na ba yung tong? Yun na ho. Kompleto ba to? Kompleto yun eh. Sigurado ka, ah. Sigurado po. Kalbo? Walang buho? Gagalawin po. Oh, eto ah. Listahan para maliwanag. Ocho. Ilang oras? Ocho. Sabi ko nga kay Dindi, kahit lumipat na kami, susulatan ko pa rin siya kasi siya ang best friend ko. Monica, sino kausap mo? Si Itay. Sabi kasi ni Aling Mary, ang kaluluwa daw na patay ay nandito pa rin daw sa lupa hanggang 9 na araw. 9 na araw na ngayon kaya nandito pa si tatay. Tapos, kinakwentuhan ko siya tungkol kay Dindi. Alam mo, ate, gabi-gabi ko kinakausap si Itay. Tapos, kapag natutulog ako, parang niyayakap niya ako. Nararamdaman ko siya. Itay.
na kayo. Sige na, sakay na. Monica! Oh, saan pupunta yon? Kinuha ko lang po yung sombrero ni tatay. Sus, Mariosep, sige na, bilis na. Dali, gagabihin tayo sa daan. At nahawak kayong dalawa, ha? Mga anak? Romeo, anak ko. Inay? Anak, Tay? kuya, Ganyan? magkakasama-sama na rin tayo.